Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, brother. Ako po si John Vincent Calano at nandito po ako upang magsagawa ng isang interview tungkol sa inyong kaalaman at karanasan bilang isang kaanib ng Katoliko. Bilang pagsisimula po, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Brother Rafael Antonio Di Calayad, isang sumaskanong religious brother na ngayon ay naka-assign dito sa Casamiani Orphanage sa San Jose Village dito sa Alabang. At ako'y nag-aalaga sa mga bata dahil dito ang aming misyon sa simbahan at sa kongregasyon. Ako ay 26 years old na, and kung magtuloy-tuloy siguro mga 4 na taon pa bago maging pari. Sa unang katanungan po ay ilang taon na po kayong kaanib ng relihiyong Katoliko? Kung ako ay 26 years old na rin akong kaanib sa relihiyong Katoliko. Dahil nung pagkapanganak sa akin, then a month, after 1 month ako ay bininyagan na. So, 26 years old po. Lahat po ba kayong magkapamilya ay kabilang sa relihiyong Katoliko po? Yes, ang aking pamilya ay sarado Katoliko, and both parents are devout Catholic. Paano lumaganap ang relihiyong Katoliko dito sa Pilipinas? Lumaganap ang relihiyong Katoliko dito sa Pilipinas sa tulong ng mga iba't ibang religious missionaries like Augustinians, Dominicans, Franciscans, Jesuits, no? Kaya kumbaga ganun lumago ang pananampalatayang Katoliko dito sa bansa natin. And dahil doon, maraming mga pumasok pang mga misyonero na gustong maghatid ng mabuting balita, gaya ng aming kongregasyon, ng Sumaska, at marami pang mga religious orders and congregation. Pang-apat na katanungan naman po, bilang pagkilala sa relihiyong Katoliko, maaari po bang maglahad kayo ng ilan sa mga religious practices na inyong ginagawa sa simbahan? Mga religious practices na ginagawa ko sa simbahan, of course, nung una, syempre bata pa ako nung bininyagan. That is also religious practices. And confirmation. Then also, everyday, praying the Liturgy of the Hours, also attending Mass every day. Ano pa? Ang ginagawa namin ay the sacrament of confession or reconciliation, pagsisisi, anointing of the sick. Pero syempre hindi pa ako pari, hindi pa ako pwede doon. The religious practices also, we are called sa akin, ako ay isang consecrated person, and kung punta ako sa holy order sa pagpapari. Then yung iba naman ay tinawag sa buhay pag-aasawa na ano ba yung mga religious practices namin, praying the Holy Rosary, and many more. So kumbaga nag-base siya sa 7 sacraments, no? And kanyari dito pagpasok sa chapel or sa simbahan, we give reverence to Jesus, no? To God, by genuflecting or bowing, adoration. Marami. So, sa inyo naman pong congregation, ano po yung mga usual na ginagawa nyo every Sunday service nyo po dito sa Casamiani? Okay. Ang aming Sunday service kasi, ang bawat oras kasi dito mahalaga, no?
meron kami mga schedules, meron mga bata ay may schedules yan. So, dito sa amin, sa Kasamiani, every Sunday, of course, misa, no? Pa, tinuturuan namin silang magdasal ng Santo Rosario. And every Sunday, we are gathered here in this chapel na mag-pray in front of the Blessed Sacrament. Sa inyong karanasan, ano na ang mga naging gawi o naging kaalaman mo bilang isang simple professed brother ng simbahan? Sa aking karanasan, no, dahil maraming mga congregations, iba-iba kami ng mission. No? Kunyari, yung iba, ang mission, sa amin na lang, no? Para mas madali. Ang mission namin ay sa Kasamiani, sa mga bata. No? Yung iba sa mga aged man, or mga shelter, mga elderly, no? Marami, no? Pero dito sa amin, ang aking karanasan, no, dahil ito ay mission ni Saint Jerome noon, and kami na ngayon yung nagpapatuloy sa kanyang footsteps. So kami na ngayon yung New Jerome na kung tinatawag. No? Itong karanasan ko ay medyo mahirap siya, no? Dahil mag-aalaga ka ng mga bata na hindi mo naman kadugo, hindi mo naman kamag-anak, no? And yun, no? Medyo challenging siya, pero of course it is enjoyable kasi kasama naman natin si Kristo. Para po ba sa inyo, importante ba ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon? Oo naman, syempre. Na isa siyang mahalagang unity dahil meron lang tayong isang Diyos na sinasamba. Though marami tayong kabilang tayo sa different religions, pero there is only one God. Na religion, they are just path, no, papunta sa Diyos. Siyempre, hindi naman natin talaga alam kung ano yung tunay na relihiyon. Nandyan yan sa ating pananampalataya. May iba na nauna pa sa Katoliko, no? So, hindi natin masabi kung ano nga ba yung tunay. Nasa ating pananampalataya yan. Pero, para sa akin, mahalaga yung meron tayong unity kasi doon din naman tayo pupunta sa Supreme Being na tinatawag natin. At yun ang Diyos. At para sa huling katanungan naman po, maaari po ba kayong mag-iwan ng mahalagang mensahe para sa mga taong manonood nito? Mahalagang mensahe. Okay. Dahil nire-reflect ko siya, sabi, si Jesus, no, sinamaris niya yung 10 Commandments into 2. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as yourself. No? Yun yung greatest commandment na Diyos para sa atin. No? Na mahalin natin ang Diyos at ang ating mga kapwa. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos pero hindi ko mahal ang aking kapwa. Sabi nga ni St. John, kung ganun man yung ginagawa mo, you are a liar. Dapat both, no? If God loves us, dapat mahalin natin din yung ating mga kapwa. Siguro, pag pumunta tayo sa langit, or pag tayo ay ginajudge na, hindi naman tatanong sa atin kung nakailang ilang masses ang ating na-attend, or kung pari ka, ilang misa yung mga na-celebrate mo. Siguro yung pinaka tatanong sa inyo is, minahal mo ba ako, ang Diyos, at ang iyong kapwa? That is the greatest commandment, no? Of course, madali lang natin sabihin na mahal ko ang Diyos, though hindi natin siya nakikita, pero
how about ang ating neighbors, no? Dapat balance sila, no? Of course, as human, paminsan mahirap mahalin ang ating mga kapwa, di ba? And that's the message that I want to say today, no? To love God and to love your neighbor equally. Alam niyo po, marami po akong natutunan sa ating interview ngayon at sa mga relihiyong Katoliko po in general po. And napakarami po palang proseso at napakarami pong branches na tinatawag sa relihiyong Katoliko na more than what the congregation can offer po. So, nagpapasalamat po ako na binigyan niyo po ako ng kaalaman tungkol sa malawig na kaalaman tungkol sa relihiyong Katoliko po. At nagpapasalamat po ako para sa inyong oras ngayong araw po. Thank you, brother. Thank you so much po. And maraming salamat po.